Disclaimer: ang kwentong ito ay isang kathang-isip na hango sa mga alamat, paniniwala, at kwentong bayan na matagal nang umiikot sa kultura ng mga Pilipino, lalo na tungkol sa mga nilalang na kilala bilang aswang. Layunin ng kwentong ito ang maghatid ng kilabot, pagtataka, at pagninilay sa ating mayamang pamana ng panitikan. Taong 2016 na nang unang marating ni Elias Dizon ang kabundukan ng Hilagang Panay, isang lugar na hindi pa masyadong nadadayo ng mga tagalungsod. Isa siyang mananaliksik mula sa Maynila, na may layuning dokumentuhin ang kultura ng mga natitirang katutubong tribo sa bansa. Sa edad niyang 28, sanay na siya sa matitinding ekspedisyon, bundok, ilog, gubat, lahat ay kayang pasukin. Ngunit iba ang pakiramdam niya sa lugar na ito. Simula pa lang ng kanyang paglalakad sa masukal na daan, ay may kakaibang bigat na siyang nararamdaman. Hindi ito takot, kundi tila panawagan na para bang may naghihintay sa kanya. Pagkalampas ng 3 araw ng lakad, naabutan niya ang tribo Talaksan, isang komunidad ng halos 100 katao na naninirahan sa gitna ng kagubatan, malapit sa paanan ng bundok Kalbasan. Tahimik ang kanilang buhay. Payak. Marangal. Ngunit likas din ang kanilang pag-iingat sa mga dayo. Nang una siyang makita, may ilang mga bata ang nagtago sa likod ng mga punong kahoy, samantalang ang matatanda ay tahimik na nagmamasid. "Dayo ka," malamig na bati ng isang matandang babae na pinakilala bilang Apong Maima, ang babaylan ng tribo. "Hindi basta-basta ang pumapasok sa lupain namin." Nagpakilala si Elias ng maayos, ipinakita ang mga dokumento at liham mula sa pamahalaan, pati ang intensyon niyang itala lamang ang kanilang mga alamat, ritual, at paraan ng pamumuhay. Makalipas ang ilang araw ng pagtanggap at pagsubok ng tribo, pinayagan siyang manatili pansamantala. Sa loob ng 1 linggo, unti-unti siyang nakihalubilo sa mga miyembro ng tribo. May mga itinurong kanta si Laya, isang batang babae na halos kasing edad ng kanyang pamangkin. Tinuruan naman siya ni Mang Dalom, isang mambabatok, ng mga sinaunang simbolo at kahulugan ng mga ukit sa balat. Ngunit ang higit na nakatawag pansin kay Elias ay ang kwentong laging tinatalakay ng mga matatanda tuwing gabi, tungkol sa mga anino sa silangan. Tuwing itim na gabi, tumitigil ang hangin. Nasisira ang mga ilaw. At ang mga hayop ay nagtatago sa lupa. Kapag ganito ang gabi, kailangang magsindi ng sulo, magdasal sa mga ninuno, at huwag lumabas ng bahay. Dahil bumabalik ang mga dating kasama pero hindi na sila tao. Tinanong ni Elias kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit tikom ang bibig ng karamihan. Si Apong Maima na lang ang nagsalita. May mga dating bahagi ng tribo na naligaw ng landas. Tinanggap ang alok ng lakas kapalit ng laman at kaluluwa. Ngayon, hindi na sila kilala bilang tao, kundi bilang aswang. Tumindig ang balahibo ni Elias sa pagkakabanggit ng salitang iyon. Hindi niya akalain na sa modernong panahon ay may mga komunidad pa ring naniniwala rito. Kinagabihan, habang abala siya sa pagsusulat sa kanyang notebook sa ilalim ng gaserang ilaw, bigla na lamang nawala ang ihip ng hangin. Tumigil ang mga kuliglig. Huminto ang pagtahol ng mga aso. At ang mga ilaw unti-unting namatay. Nakarinig siya ng huni, isang malalim at mahabang ugong na parang galing sa ilalim ng lupa. "Tama ba tong naririnig ko?" tanong niya sa sarili habang tinutok ang flashlight sa paligid. Ilang saglit pa'y dumaan sa kanyang likuran si Laya. Pigil ang hininga nito. Nagsalita sa pabulong. "Dumaan na ang gabi. Huwag kang lalabas." Pero ang pinakaikinagulat niya ay nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang kubo at isang lalaking may puting mata, nangangaliskis ang balat at may mahabang kuko ang sumilip. Tila naghahanap. Ngunit hindi pumasok. Sa pagdating ng umaga, nagbalik ang liwanag. Parang walang nangyari. Ngunit hindi nagpakita si Mang Dalom. Ayon sa mga kapitbahay niya, nakita raw ito huling tumakbo sa kabubatan at hindi na muling bumalik. Nagsimula nang magtaka si Elias. Hindi na ito basta-bastang alamat. May totoo sa likod ng mga kwento. At posibleng may mas malalim pa siyang misyon kung bakit siya napunta sa tribong ito. Makalipas ang gabi ng kababalaghan, naging tahimik ang buong tribo. Halos walang kumikibo sa mga karaniwang lugar ng pagtitipon. Ang dating masiglang mga bata ay hindi na rin lumalabas ng bahay. Napansin ni Elias ang mga pamilyar na kilos ng takot, parang may isang bagay na hindi nila kayang sabihin, pero alam ng lahat na darating. Habang sinusulat niya sa kanyang field notebook ang mga nakita't narinig niya noong gabi, biglang dumating si Laya.
May dala itong isang lumang piraso ng tela na may mga kakaibang guhit at mga ukit sa wikang hindi niya agad maintindihan. Kuya Elias, mahinang wika ni Laya, ito ang iniwan ni Mang Dalom bago siya nawala. Sabi niya, ikaw raw ang magtatapos ng sinimulan niya. Napakunot ang noo ni Elias. Hindi niya lubos maunawaan ang ibig sabihin ni Laya, ngunit alam niyang may kahulugan ang mga salitang iyon. Kinuha niya ang tela at isinilid sa kanyang bag kinahapunan. Habang ini-interview niya si Apong Maima tungkol sa kasaysayan ng tribo, may biglang humahangos na dumating, isang batang lalaki na duguan ang paa at hirap huminga. Si Inang! Si Inang! Kinuha sa gubat. May anino. Malaking nilalang, sumisigaw siya pero hindi namin makita ang gumagalaw. Tumindig si Elias sa pagkagulat. Agad na nagkaisa ang mga lalaki ng tribo at lumusong sa kabubatan. Bitbit ang mga sulo, sibat, at bolos, pinangunahan sila ni Datu Bulan, ang pinunong mandirigma ng Talaksan. Sumama si Elias. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya makakapirmi lang bilang tagamasid. Bahagi na siya ng kwento. Habang nilalandas ang makakapal na damuhan at mga puno ng nara, ramdam ni Elias ang panginginig ng lupa. Hindi ito normal. Maging ang mga hayop ay tila takot sa paligid. May mga pugad ng uwak na sirang-sira, mga biyak na katawan ng usa, at ang pinaka-nakakakilabot, isang bangkay ng batang babae na nakasabit sa puno. Walang laman ang loob ng tiyan. Punit ang balat, at tila nilaslas mula liig hanggang baywang. Ang kanyang mga mata ay nakadilat, ngunit tila walang kaluluwa. Lumapit si Elias at halos mapaduwal sa amoy. Hindi ito aksidente. Hindi ito gawa ng hayop. Ito ay gawain ng isang matalino, ngunit malupit na nilalang. Gabunog, bulong ni Datu Bulan. Siya ang pinuno ng mga nilalang sa silangan. Siya ang bumalik. Lalong nabalot ng kaba si Elias. Gabunog, tanong niya. Ilang taon nang tahimik ang kabundukan. Pero mayong bumalik siya, ibig sabihin, may kapalit ang katahimikan. May panibagong hihingin ang dilim. Kinabukasan, nagpasya ang tribo na magsagawa ng panibagong panaghoy sa gabi, isang seremonya ng panawagan sa mga ninuno upang bantayan ang bawat tahanan. Lahat ng bahay ay nilagyan ng mga mutya, bawang, asin, at langis mula sa puno ng agik-it. Isinabit din ang mga anting-anting ng mga matatanda sa mga pasukan ng mga tahanan. Samantalang abala ang lahat sa paghahanda, si Elias ay nagpasya namang balikan ang guhit sa tela na ibinigay ni Laya. Tinignan niya ito sa ilalim ng liwanag ng araw, at unti-unti niyang napansin ang kakaibang detalye, isang mapa. Nakalagay doon ang isang lugar sa loob ng kabubatan na may marka ng 3 bato at 6 pabilog. Humingi siya ng pahintulot kay Apong Maima upang puntahan ito, ngunit mariin siyang tinanggihan. Hindi pa oras. Kapag lumapit ka sa lugar na yon nang walang basbas ng tribo, ikaw ay magiging tanda sa kanila. Huhubarin ng lupa ang iyong kaluluwa. Ngunit huli na. Napukaw na ang kuryosidad ni Elias. At nang sumapit ang gabi, isang matinding hiyaw ang narinig mula sa kabilang bahagi ng tribo, tahanan ni Laya. Mabilis siyang tumakbo. Nagkakagulo ang mga tao. Si Laya ay nawawala. Sa loob ng kanilang kubo, may naiwan na lamang na isang mutyang sirang-sira, at ang mga pader ng bahay ay may marka, guhit ng 3 kuko. Wala nang tanong. Wala nang duda. Bumalik na nga ang mga aswang. At may dala silang panibagong bangis. Habang ang iba ay pinanghihinaan ng loob, si Elias ay nagpasyang hindi na manonood lamang. Sa kaibuturan ng kanyang damdamin may boses na tumatawag. At sa puso niya, nararamdaman niyang hindi lamang siya dayo sa tribong ito, maaaring bahagi siya ng nakaraan na matagal nang binalot ng dilim. Sumapit ang gabi sa tribo Talaksan, ngunit hindi ito tulad ng karaniwang gabi. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay tila natatakpan ng usok o ulap na hindi maipaliwanag. Ang hangin ay malamig ngunit mabigat sa dibdib, parang may nilalang na humihinga malapit sa balat ng iyong leeg. Tahimik ang paligid, nakakabinging katahimikan. Si Elias ay nasa loob ng isang kubo kasama sina Apong Maima at Datu Bulan, pinag-uusapan ang biglaang pagkawala ni Laya. Ang mga matatanda ay nagsunog ng halamang may matapang na amoy, isang uri raw ng panangga sa masasamang espiritu. Ngunit kahit anong gawin, hindi maikakaila na may isang malakas na puwersa ang unti-unting lumalapit. Nagbabadya na ang dilim, mahinang sabi ni Apong Maima habang iniaalay ang alon ng usok sa 4 na direksyon ng hangin.
Biglang bumalot ang napakalakas na alingaungaw, tila tunog ng sabay-sabay na pagaspas ng mga pakpak. Kasunod noon, may mga boses na hindi tao, mga kaluskos na hindi galing sa hayop. Isa, dalawa, tatlong anino ang biglang sumulpot mula sa kawalan. Mabilis. Masisigla. Hindi normal. Buh! Tumilapon ang pinto ng isang kubo. Isang matandang lalaki ang kinaladkad palabas, ang kanyang sigaw ay nagpagimbal sa buong tribo. Aswang, sigaw ng isang batang lalaki habang patakbong lumapit sa ina nito. Naglabasan ang mga mandirigma ng tribo. Sibat sa kamay, sulo sa kabilang palad. May mga anting-anting na nakasabit sa kanilang dibdib. Ngunit hindi sapat ang mga yon para mapigilan ang una sa mga sumalakay, isang babaeng may pulang mata, napakahaba ng liig, at tila kasing haba rin ng kanyang dila. Nilundag nito ang isang binatilyo at agad kinagat ang liig. Elias! Dumapa ka, sigaw ni Datu Bulan habang pumapana sa nilalang. Tumama ito sa balikat ng aswang, na agad ding naglaho sa dilim. Mula sa kabilang panig ng kampo, isa pang aswang ang lumitaw, ang kanyang katawan ay parang pusa na gumagapang sa mga poste at bubong ng bahay. Tumatawa ito, matinis at malamig. Sa kanyang likod, dala-dala niya si Laya, nakagapos at walang malay. Ya Alaya! Ya Alaya, yan, sigaw ni Elias. Hindi siya nagdalawang isip. Tumakbo siya, tinumbok ang direksyon ng halimaw, at walang ingat na humawak sa binti nito habang lumilipad sa taas ng punong kahoy. Bigla siyang nahulog, bumagsak sa damuhan, at halos mawalan ng ulirat. Habang patuloy ang labanan, isa-isang nasusunog ang mga bahay na walang mutya sa bubong. Ang mga anino ng aswang ay gumagala sa paligid, parang gutom na gutom sa laman at dugo. Ang mga mandirigma ay lumalaban hanggang sa huli, ngunit alam nilang hindi ito simpleng pagsalakay lamang. Isa itong babala. Isa itong digmaan. Sa gitna ng kaguluhan, bumangon si Elias. Sugatan ang kanyang noo, nanginginig ang kanyang mga tuhod, ngunit buo ang loob. Nakita niya si Apong Maima na binibigkas ang isang panalangin, at sa kanyang kamay ay may hawak na bagay na may liwanag, isang mutyang puti, ang sinasabing huling panangga ng tribo, laban sa dilim. Elias! Ito ang sayo. Isuot mo ito. Isa kang tagapangalaga, sigaw ni Apong Maima. Hindi na siya nagtanong. Isinabit niya sa kanyang leg ang mutya, at biglang nakaramdam ng mainit na agos sa kanyang dibdib. Para bang may pumasok sa kanyang kalamnan na hindi niya maipaliwanag. Sa kanyang paningin, nakita niya ang mga anino ng aswang, unti-unting nagkakaroon ng hugis, kulay, at mas malinaw na anyo. Nang dumaan sa kanyang harapan ang isa sa mga aswang, tinangka siyang sakmalin nito, ngunit parang napaso sa tuwing lalapit ito sa liwanag ng kanyang mutya. Dito na niya naisip, ang mutya ay hindi lamang proteksyon, ito ay sandata. Gamit ang isang itak mula sa nasawing mandirigma, lumaban si Elias. Ang bawat hampas niya ay naglalabas ng liwanag. Isang aswang ang naputol ang kalahating katawan at sumabog sa lupa bilang usok. Isa pa ang nasugatan sa mata at umatras. Kasabay nito, nakita niyang si Datu Bulan ay nakikipagbakbakan sa isang higanting aswang na may 4 na kamay. Lumipad, gumulong, sumalakay. Isa itong demonyo sa katawang tao. Sa dulo ng kanilang sagupaan, parehong sugatan, ngunit hindi umatras si Datu Bulan. Sa huli, ginamit niya ang saksak ng sibat sa pusod ng nilalang, at ito ay tumili sa sakit bago naging abo. Matapos ang isang oras na bakbakan, unti-unting umatras ang mga aswang. Parang nasaktan, parang may nabigong layunin. Iniwan nilang wasak ang halos kalahati ng tribo, sunog ang mga bahay, sugatan ang mga tao, at nawawala pa rin si Laya. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay na malinaw, hindi karaniwang dayo si Elias. At ang kanyang pagdating ay hindi aksidente, ito ay bahagi ng isang mas matandang propesya na matagal nang nalimutan. Matapos ang madugong pagsalakay ng mga aswang sa tribo Talaksan, halos kalahati ng kanilang tahanan ay abo na lamang. Ang mga natitirang miyembro ng tribo ay pansamantalang nagsiksikan sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng isang dambuhalang balete na tinuturing nilang puno ng kanlungan. Doon, sa harap ng mga sugatan at takot na miyembro ng tribo, nagdesisyon ang mga matatanda na isiwalat ang matagal nang inilihim, ang kasaysayan ng tribo, ang dahilan ng pagbabalik ng mga aswang, at ang tunay na pagkatao ni Elias. Si Elias, bagaman sugatan at pagod, ay hindi umalis sa tabi ni Apong Maima. Hindi na siya isang bisita. Isa na siyang saksi at posibleng isang susi.
Noong unang panahon, nagsimula si Apong Maima habang nakaupo sa gitna ng bilog ng mga tao. Ang tribo Talaksan ay hindi lamang simpleng pamayanang nakatira sa kabundukan. Kami ay bantay ng hangganan sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang aming mga ninuno ay may kasunduan sa mga nilalang na hindi mula sa daigdig ng tao, mga nilalang na may kakayahang magbago ng anyo, lumipad sa gabi, at humigop ng kaluluwa. Tahimik ang lahat. Kahit ang mga sugatang mandirigma ay nakikinig ng mabuti. Ang kasunduang iyon, patuloy ni Apong Maima, ay upang mapanatili ang balanse. Ang mga aswang ay hindi lalampas sa hangganan, at kami naman ay hindi manggugulo sa kanilang mundo. Kapalit nito, binibigyan namin sila ng mga alay, hindi tao, kundi mga hayop at likas na yaman ng kabundukan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi tumagal. Dumating ang panahon ng gutom at salot, at ang ilan sa mga miyembro ng tribo ay naghimagsik. Isa sa kanila ay si Kagalin, isang matapang ngunit sakim na mandirigma. Siya ay naniniwala na ang tunay na lakas ay nasa kakayahang kontrolin ang dilim, hindi iwasan ito. Si Kagalin ay naglakbay sa silangang bahagi ng gubat, sabi ni Datu Bulan, na noon ay bata pa raw. At doon, siya ay hindi na bumalik bilang tao. Ang tinutukoy nilang Kagalin ay walang iba kundi Gabunog, ang pinunong aswang na sumalakay sa kanila kamakailan. Mula sa isang tagapagtanggol ng tribo, naging pinuno ng kadiliman. Tinanggap niya ang alok ng isang matandang nilalang, ang ina ng anino, isang nilalang na sinasabing nabubuhay sa dugo ng mga lahi ng tagabantay. Kapalit ng kanyang kaluluwa, binigyan siya ng lakas, paglipad, paglaho, pagpapalit anyo. Ngunit ang kapalit nito ay kasakiman, hindi na niya kinilala ang dating tribo. Nagsimula ang unang digmaan ng anino, isang matinding salpukan ng liwanag at dilim. Marami ang namatay. Kabilang sa mga pinakamatatapang na lumaban ay si Kalisto, isang batang mandirigma na may dugong dayo, ngunit buong tapang na isinakripisyo ang sarili upang isara ang lagusan ng dilim. Siya ay iniwan sa gubat, itinali sa gitna ng 3 bato, at tinawag ang lahat ng puwersa ng kalikasan upang ikulong si Gabunog at ang kanyang mga kampon. Mula noon, tumigil ang pananalakay. Taon ang lumipas na tahimik. Hanggang sa dumating si Elias. Tumindig si Apong Maima at lumapit sa binata. Elias, anya, ang apelyidong Dizon ay hindi dayuhan sa amin. Si Kalisto, ang mandirigmang nagligtas sa amin noon, ay may markang tulad ng sayo. Ikaw ay may lahi ng tagabantay. Napamulagat si Elias. Hindi ako pinanganak sa bundok. Sa Maynila ako lumaki. Ang lolo ko ay tahimik na mangingisda. Wala siyang binanggit tungkol dito. Ngunit ipinaliwanag ni Apong Maima na ang mga alaala ng digmaan ay sinadya ng limutin upang protektahan ang susunod na tagapagmana mula sa pagtugis ng dilim. Ngunit sa pagbalik ng panganib, ang mutya mismo ang tumawag kay Elias. Hindi aksidente ang kanyang pananaliksik. Hindi aksidente ang pagkakapili ng kanyang ruta. Ang kagubatan mismo ang gumabay sa kanya. Bakit ako? Tanong ni Elias. Hindi ako mandirigma. Isa lang akong manunulat. Wala akong alam sa pakikipaglaban. Ngunit sumagot si Datu Bulan, hindi kailangan ng espada upang maging bayani. Ang puso mo ang pinili ng liwanag. At sa iyong pagdating, muling umusbong ang pag-asa. Habang patuloy ang kwento, may isang matandang lalaki ang lumapit at inilabas ang isang lumang balaraw, kumikinang ang talim sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ito ang sandatang ginamit ni Kalisto. Sayo na ito. Hawak ang balaraw, dahan-dahang tumayo si Elias. Sa kanyang mga mata ay may halong takot at tapang. Hindi pa siya handa, ngunit sa puso niya ay ramdam niyang may misyon siyang kailangang tuparin. At sa di kalayuan, sa likod ng makakapal na anino ng kagubatan, si Gabunog ay nakamasid. Hawak pa rin si Laya na ngayoy may itim na marka sa kanyang noo. Lumipas ang isang araw mula nang isiwalat ng mga matatanda ang kasaysayan ng tribo Talaksan. Hindi na gaya ng dati ang katahimikan, ngayon ay may halong kaba at paghahanda. Ang buong tribo ay tila isang kawan ng mga mandirigmang nagpapakondisyon sa isang malaking digmaan. Wala nang bumubulong ng kwento sa gabi, wala nang mga tawa ng bata. Ang lahat ay abala. May mga gumagawa ng sibat, may naglalagay ng mutya sa bawat bahay, may mga inang nag-aalay ng dasal sa mga ninuno. At sa gitna ng lahat ng ito, si Elias ay pinaghahandaan ang pinakamalaking pagbabago ng kanyang buhay. Hindi sapat ang tapang kung wala kang sandata, wika ni Datu Bulan habang hawak ang isang makalumang balaraw. Dinala si Elias sa isang kuweba sa likod ng bundok,
isang lugar na hindi basta-basta pinupuntahan, kahit ng mga katutubo. Ito raw ay dambana ng liwanag, kung saan hinuhubog ang mga bantay ng tribo. Doon, naghihintay si Apong Maima, bitbit ang sinaunang mutya na puti ang kulay, at isang sisidlan ng dugo mula sa mga mandirigmang may karangalan. Ang balaraw na hawak mo ay sandata ng iyong ninuno. Ngunit upang maging ganap na panday ng liwanag, kailangang pag-isahin ang dugo mo, ang mutya, at ang kasaysayan ng tribo. Hinubad ni Elias ang kanyang pangitaas at lumuhod sa harap ng altar. Doon, sa gitna ng mga ukit sa bato at apoy mula sa langis ng agik-ik, pinahiran ng dugo ang kanyang noo, puso, at mga palad. Sa ngalan ng mga naunang bantay, tinatawag kita, Elias Dizon. Ikaw ang bagong tagapagdala ng liwanag. Sa iyo ipinamamana ang sandata laban sa anino, sambit ni Apong Maima habang unti-unting isinawsaw ang balaraw sa pinaghalong mutya at dugo. Sa sandaling iyon, tila may dumaloy na kuryente sa buong katawan ni Elias. Namilog ang kanyang mata, nakita niya ang mga alaala ng kanyang ninuno, si Kalisto, habang nakikipaglaban sa gabing itim, habang sinasakripisyo ang sarili para sa tribo. Nakita rin niya ang masayang mukha ni Laya, ang batang tinuturing na parang kapatid, at ang galit na anyo ni Gabunog habang lumalamon ng buhay. Lahat ng ito ay parang pelikula sa kanyang isipan. Biglang lumiwanag ang talim ng balaraw. Hindi ito basta metal, parang nag-aapoy na liwanag. Sa kanyang kamay, naramdaman ni Elias ang bigat ng kapangyarihan. Ngunit kasabay nito ay dumaloy rin ang responsibilidad. Kinabukasan, sinimulan na rin siyang sanayin sa pakikipaglaban. Si Lantoy, isang batang mandirigma na anak ni Datu Bulan, ang naging tagapagsanay niya. Mahigpit, tahimik, ngunit may disiplina. Kung gusto mong mabawi si Laya, kailangan mong tumibay. Hindi sapat ang balaraw, dapat maging isa ka sa hangin, sa lupa, sa galaw. Araw-araw, tumatakbo si Elias sa gilid ng bangin, umiwas sa mga patibong, sumisid sa ilog habang hawak ang kanyang sandata. Sa bawat tagumpay, dumarami ang gasgas sa kanyang katawan, pero lumalalim ang kanyang determinasyon. Hindi na siya dayo. Isa na siyang mandirigma. Kasabay nito, inihahanda rin ng mga matatanda ang panggapos sa anino, isang uri ng lubid na gawa sa balahibo ng ibong kalapati, ugat ng punong banyan, at sinabawan ng luha ng birheng inang katutubo. Ito raw ang tanging bagay na makakagapos kay Gabunog kapag dumating na ang oras ng paghaharap. Ngunit hindi lahat ay kampante. May ilang miyembro ng tribo ang nagsimula ng magduda. Bakit tayo asa sa isang dayo? Hindi siya galing sa dugo natin, bulong ni Tio Dumog, isa sa matatandang mandirigmang nawalan ng anak sa unang paglusob. Ngunit sagot ni Apong Maima, ang liwanag ay hindi namimili ng katawan. Ang liwanag ay sumusunod sa puso. At pinatunayan ni Elias ito nang gabing muli silang salakayin ng mga aninong gumagala. Walang buwan. Wala ring hangin. Tila sinadya ng langit na maging tahimik ang gabi. Sa gitna ng kagubatan, habang binabantayan ni Elias ang isang bahagi ng kampo, may narinig siyang kaluskos, hindi hayop, hindi tao. Kumapit siya sa kanyang balaraw. Sa ilang sandali, lumitaw ang isang nilalang na kalahating tao, kalahating baboy ramo. Tumalon ito patungo sa kanya, ngunit maagap niyang sinangga ang atake at tinaga ito sa braso. Biglang nagliyab ang sugat, sumigaw ang halimaw at naglaho. Nagising ang buong kampo. Dumating ang iba pang mandirigma. Ngunit ang nangyari ay malinaw, si Elias ay handa na. Nang sumunod na umaga, ipinatawag ng tribo ang isang huling pagpupulong. Napagkasunduan na hahanapin na nila ang pugad ng anino, ang kuta ni Gabunog. Hindi na sila maghihintay ng isa pang paglusob. Sila na ang lalaban. Ngunit bago ang lahat, may isang huling hakbang na dapat gawin, ang muling pagtapak ni Elias sa lugar ng tatlong bato, kung saan isinakripisyo ng kanyang ninuno ang sarili upang ikulong ang kadiliman. Doon, kailangan niyang harapin ang huling pagsubok at maaaring doon rin niya matuklasan ang totoo, buhay pa ba si Laya, o bahagi na siya ng dilim. Habang patuloy na gumagabi, lalong lumalalim ang misteryo sa paligid ng gubat na pinasok ni Elmo, Lakan Dumagat, at ilan pang piling mandirigma mula sa tribo. Sa unang tingin, karaniwan lamang ang kagubatang ito, mabubuning punong kahoy, malalapot na damo, at masusungit na tinik. Ngunit sa bawat hakbang nila, tila ba may matang nakamasid sa kanila. Tahimik ang paligid, ngunit may mabigat na presensyang bumabalot sa bawat puno at anino. Ang unang palatandaan ng babala nagsimula ito nang matagpuan nila ang isang punong kahoy na puno ng mga balat ng hayop, mga balat na parang nilaplak, ngunit walang dugo.
May nakaukit din kakaibang mga simbolo sa katawan ng punong ito, mga simbolo ng hindi pangkaraniwang wika. Ayon kay Lakan Dumagat, ito ay mga tanda ng babala na may nilalang sa gubat na hindi dapat gambalain. Huwag kayong maingay, mahinang bulong ni Lakan. Ang mga aswang ay hindi lamang anyong tao. Sa ganitong kagubatan, kaya nilang magtago bilang hangin, hayop o anino. Lalong naging maingat ang grupo. Hindi sila nagsasalita. Pinapakinggan nila ang bawat kaluskos at ihip ng hangin. Ngunit kahit anong inat nila, hindi nila napansin ang isang aninong mabilis na gumalaw sa likod nila, isang senyales na hindi na sila nag-iisa. Ang tinig sa gitna ng katahimikan bigla na lamang tumigil sa paglalakad si Elmo. Narinig niyo yon? Bulong niya. Walang sumagot pero nagkatinginan ang lahat. Narinig nila ang parehong tinig, isang mahina ngunit malinaw na boses ng batang umiiyak sa kawalan. Nanggagaling ito sa gawing silangan ng kabubatan. Isa lang ang ibig sabihin niyan, wika ni Lakan. Isa itong patibong. Ngunit si Elmo, sa kabila ng babala, hindi mapigilan ang sarili. Paano kung totoo? Paano kung may batang bihag ng mga aswang? Nagdesisyong sundan ang tinig, tumahak sila sa mas makitid na daan, habang lalong lumalakas ang iyak ng bata. Ngunit sa biglang liko ng landas, natagpuan nila ang isang sira-sirang bahay kubo, tila lumang altar. At sa gitna ng altar, may nakataling babae, halos walang malay. Hindi yan bata, napabulong si Elmo. Isa siyang alay. Ang kasaysayan ng altar ng aswang ayon sa matanda sa tribo, may alamat tungkol sa altar na ito. Noon pa man, ang lugar na ito ay ginagawang sagradong pok ng mga nilalang ng dilim. Bawat taon, may isang biktimang iniaalay, madalas ay estranghero o batang babae. Sa pamamagitan ng ritual, pinapanatili nilang masigla at malakas ang kanilang lahi. Ang altar na yan, paliwanag ni Lakan, ay pinanggagalingan ng sumpa. Hanggat hindi nasisira ang batong may ukit sa gitna niyan, mananatiling buhay ang kapangyarihan ng mga aswang sa lupaing ito. Napatingin si Elmo sa batong tinutukoy, isang pulang bato na mistulang nagliliyab sa ilalim ng buwan. Kailangan nating wasakin ito, mariin niyang sabi. Ang biglaang pagsalakay habang pinag-uusapan nila ang plano, biglang lumitaw ang mga aswang mula sa kadiliman. Mabilis, matatalas ang galaw, at mapupula ang mga mata. Hindi sila pangkaraniwang aswang, mas malalaki, mas mababangis, at tila may espiritual na koneksyon sa kabubatan mismo. Nagsimula ang matinding labanan. Habang ang iba ay nakikipaglaban gamit ang sibat at bolo, ginamit ni Elmo ang kanyang taglay na lakas at liksi upang mailigtas ang babae mula sa altar. Sa bawat hampas, sa bawat sigaw, ramdam ang puot ng mga nilalang ng dilim. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, tumakbo si Elmo papunta sa gitna ng altar at sinunggaban ang pulang bato. Habang hawak niya ito, naramdaman niyang may init na dumadaloy sa katawan niya at mga tinig na pilit pumapasok sa kanyang isipan. Isa ka sa amin, bulong ng mga tinig. Ngunit nagwagi ang kanyang loob. Isinampal niya ang bato sa isang malaking bato sa tabi ng altar. Pumutok ito, at isang matinding liwanag ang bumalot sa buong paligid. Isang sigaw ng daan-daang espiritu ang kasabay ng pagyanig ng lupa. Pagkatapos ng altar, pagkatapos ng liwanag, wala na ang mga aswang. Ang mga natirang kagamitang ritual ay naging abo. Ang babae ay nagising at agad na yumakap kay Elmo, habang si Lakan at ang iba pang mandirigma ay nagtayo ng proteksyon sa paligid. Nabuhay muli ang pag-asa, wika ni Lakan. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Wakas ng bahaging ito sa paglabas nila sa gubat, bitbit ni Elmo ang panibagong pananaw na ang gubat ay hindi lang tahanan ng mga nilalang ng dilim kundi pati ng mga lihim at kasaysayan ng lupaing matagal nang nililimot ng mundo. Ang tribo ay muling nagtipon, ngunit ang misyon ay hindi pa tapos. Sapagkat may mga natitira pang banta at ang gubat ay hindi basta-basta nagpapatawad sa mga nakialam sa kanyang hiwaga. Ang gabing iyon ay tila huling hininga ng mundo, madilim, malamig at punong-puno ng takot. Huminto ang hangin at kahit ang mga insekto sa kabubatan ay tila natahimik. Iyon ang oras na alam ng lahat na darating ang huling salakay ng mga aswang, isang pagsubok kung saan maraming buhay ang nakataya. Ang pagpupulong sa gitna ng kabubatan, sa isang lumang punong saging na may bakas ng sinaunang ritual, nagtipon ang mga pinuno ng tribo. Kasama si Elias, na ngayon ay itinuturing na isa na rin sa kanila, ay dumalo upang ayusin ang huling plano. Si Apumayang, bagamat mahina na ang katawan, ay nagpumilit na dumalo. Ang kanyang mga matay puno ng luha, at sa bawat salita niya ay dama ang bigat ng kasaysayan ng kanilang lahi.
Hindi tayo papayag na muling maging alipin ng dilim. Kung ito man ang huli nating gabi, itagan niyo sa bato, lalaban tayo, sambit ni Apo Mayang. Pinaghasya nila ang mga tungkulin. Sina Elias at Pilo, kasama ang ilan pang mandirigma ng tribo, ang magiging tagapagtanggol ng kampo. Si Lira at ang kababaihan ay may dalang mga anting-anting, asin, at mga halamang pangontra. Ang mga matatanda naman ay magkakaroon ng sagradong ritual upang tawagin ang espiritu ng kanilang mga ninuno. Simula ng laban bandang hating gabi, nagsimulang lumamig ang paligid. Nag-iba ang ihip ng hangin, at unti-unti, ang bango ng insenso mula sa ritual ay napalitan ng amoy ng dugo at bulok na laman. Tumambad sa kanila ang ilang nilalang, hindi lang pangkaraniwang aswang, kundi mga halimaw na tila binuhay mula sa sinaunang sumpa. May mahahabang dila, matatalim na kuko, at mga mata na pula gaya ng apoy. Ang unang pagtama ng bangis ay dumaan sa mga palad ni Pilo, sinalag niya ang isang aswang gamit ang isang sibat na pinahiran ng langis ng nyog at dinasalan. Napaatras ito, ngunit agad siyang sinalakay ng dalawa pang nilalang. Si Elias ay tumakbo, may hawak na kutsilyong may ukit ng sinaunang letra. Sumugod siya sa gitna ng kaguluhan. Ang sakripisyo ni Lolo Banong habang lumalalim ang gabi, napansin nilang tila may hindi magandang nangyayari. Dumadalas ang pagsalakay at may tila itinatagong lakas ang mga aswang. Biglang dumating si Lolo Banong, ang pinakamatandang lalaki sa tribo. Bitbit niya ang isang sako ng uling, asin at tapang puso. Elias, alam ko ang susi upang matapos ito, anya habang inuubo. Napag-alaman nilang sa gitna ng kagubatan ay may sagradong kuweba kung saan nagmumula ang lakas ng mga aswang. Doon nakatago ang kanilang mutya, isang itim na bato na puno ng sumpa. Ang sabi ni Lolo Banong, tanging ang dugo ng isang albularyong tunay na mula sa tribo ang makakabasag sa kapangyarihan ng bato. Hindi nagdalawang isip si Lolo Banong. Sinamahan siya nina Elias at Lira patungo sa kuweba. Sa loob nito, sinalubong sila ng pinuno ng mga aswang, isang babae na may mukha ng tao, ngunit may buntot ng ahas. Nagsimula ang matinding labanan. Habang abala si Elias sa pakikipaglaban, tumayo si Lolo Banong sa harap ng mutya, binigkas ang isang sinaunang orasyon, at saka pinaslang ang sarili gamit ang matulis na kahoy na may palaspas. Pumutok ang bato at kasabay nito ay ang pag-uga ng lupa. Ang mga aswang ay nagsisigaw at nagsitakbuhan na parang binawasan ng lakas. Pagwawakas ng digmaan pagbalik nila sa kampo, nagdiriwang ang mga tao, ngunit may mga luha sa mata. Marami sa kanila ang nawalan ng mahal sa buhay. Ngunit higit sa lahat, ang dilim ay napalayas. Wala nang sumunod na pagsalakay kinabukasan. Ang mga aswang ay unti-unting naglaho para bang nawala sa mundo. Si Elias, bagamat sugatan, ay lumuhod sa harap ni Apo Mayang. Hindi po ako galing sa inyong dugo, pero handa po akong manumpa na itutuloy ko ang paninindigan ng inyong tribo. Ngumiti ang matanda at sinabing, wala sa dugo ang pagiging isa sa amin, anak. Nasa puso, at napatunayan mo na yon ngayong gabi. Simula ng panibagong araw sa pagsikat ng araw, muling umalingaw-ngaw ang huni ng mga ibon sa kagubatan. Isa-isa, ang mga taga-tribo ay lumabas sa kanilang mga bahay, bitbit ang pag-asang matagal nang nawala. Sa gitna ng kampo ay itinayo ang isang maliit na altar para kay Lolo Banong bilang paggunita sa kanyang kabayanihan. At si Elias, hindi na siya dayo. Siya na ngayon ang bagong tagapagtanggol ng tribo, ang dayong sumaklolo at nagsakripisyo para sa kanila. Matapos ang masalimuot na laban kontra sa mga aswang, tila isang bagong umaga ang sumilay sa tribo ng mga katutubo sa kabundukan ng silangan. Kahit basag-basag na ang kanilang kabuhayan, at dama pa rin sa hangin ang kirot ng mga nawalan, ang katahimikan at liwanag ay unti-unting bumabalik. Ngunit habang ang lahat ay inaayos at itinatayo muli, may mga tanong na hindi pa rin masagot, lalo na tungkol sa pagkatao ni Datu Elias, ang dayong sumaklolo sa kanila. Ang panunumbalik ng kapayapaan pagkatapos ng huling engkwentro, itinanghal si Datu Elias bilang isang bayani. Ngunit sa halip na tumanggap ng gantimpala o maging bagong pinuno, pinili niyang manatiling tahimik at tulungan ang tribo sa muling pagtatayo. Pinangunahan niya ang pagsasaayos ng mga bahay, pagpapatibay ng mga bakod, at pagdadasal tuwing gabi para sa mga nasawi. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang minahal at iginagalang ng buong tribo, lalo na ng mga kabataan na tila siya na ang bagong inspirasyon. Nagkaroon ng isang malaking pagtitipon upang alalahanin ang mga yumaw at pasalamatan ang mga nakaligtas.
Sa gitna ng seremonyang ito, tinanong ng matandang babaylan si Elias kung bakit niya sila tinulungan. Tahimik lamang si Elias saglit, bago ngumiting may lungkot at sinabing, dahil minsan na rin akong iniligtas ng isang tribo, at ngayon panahon ko na para magbalik ng kabutihan. Ang sagot na iyon ay nagtanim ng mas malalim na paggalang sa kanya. Ngunit nagsimula ring mabuo ang mga tanong, sino ba talaga si Elias? Ang lumang aklat ng albularyo sa paglalakad-lakad ng isang gabi, napadpad si Elias sa lumang bahay ng yumaong albularyo ng tribo. Sa loob ng bahay, isang makalumang aklat ang kanyang natagpuan. Ito ay puno ng sinaunang sulat, orasyon, at tala ng mga pangyayari noong unang panahon. Habang binabasa niya, napansin ng isa sa mga nakababatang katutubo na tila kabisado ni Elias ang mga panalangin at ritual sa aklat. Dito na nagsimulang maghinala ang ilan, posible bang isa siyang inapo ng albularyo? O baka isa rin siyang nilalang na may lihim? Ngunit bago pa siya tanungin, nilapitan ni Elias ang babaylan at inamin, ako ay isang tagapagbantay, anak ng isang albularyo at isang manggagamot na pinatay ng mga aswang. Kaya ako'y naglakbay upang hanapin at tapusin ang kasamaan. Pagbabahagi ng lihim sa isang gabi ng tag-ulan, tinipon ni Elias ang mga matatanda at pinuno ng tribo. Doon niya isiniwalat ang kanyang buong nakaraan, paano nasunog ang kanilang baryo, paano siya iniligtas ng isang matandang mangkukulam na bumaligtad sa kasamaan, at kung paanong itinuro sa kanya ang mga paraan upang talunin ang mga nilalang ng dilim. Ipinakita niya ang mga tanda sa kanyang balat, mga inukit na orasyon at mga mutyang nakatago sa kanyang balikat. Lahat ay napatigil. Hindi siya isang ordinaryong tao. Isa siyang bantay lahi, isang nilalang na isinumpang ipagtanggol ang mga inosente laban sa mga halimaw. Ang huling paalam ni Elias matapos ang mahaba at emosyonal na pahayag, sinabi ni Elias na panahon na para siya'y magpatuloy sa paglalakbay. Hindi siya maaaring manatili sapagkat may iba pa siyang kailangang tulungan. Umiiyak ang mga bata, nananahimik ang matatanda, at taimtim ang panalangin ng babaylan habang pinapaalis siya. Bago siya umalis, binigyan siya ng tribo ng isang pamana, isang kwintas na may palamuti ng kanilang sagradong punong kahoy, simbolo ng pasasalamat at pagkilala sa kanya. Isang bagong simula ilang buwan matapos ang kanyang paglisan, muling nanumbalik ang sigla ng tribo. Ang mga kabataan ay natutong magtanggol ng kanilang sarili, ginabayan ng mga itinuro ni Elias. Ang mga matatanda ay mas naging matatag at disiplinado. At ang mga kwento tungkol sa dayong nagligtas ay naging bahagi na ng alamat ng kanilang lahi. Hanggang sa sumunod na henerasyon, si Elias ay tinawag na anino ng liwanag, ang dayong dumating sa oras ng pangangailangan at muling nawala sa dilim. Dala ang pangakong babalik kung muli silang manganganib.